I'm going to get right into this. I missed you guys last week. Amen. Gimingaw sa ninyo sa niaging semana. I missed you all. Gimingaw sa ninyong tanan. Amen. Except for Praise those of God. you who came with me to Plaridale. Gawas I atong- don't miss you. Amen. Gawa sa itong mga nakauban niya sa Plaridel, wala siya gimingaw nato. Yeah. So 3 weeks ago, I intended to get back into the 50 reasons why we need to develop intimacy with the Lord. Amen. So tulo ka semana na ang milabay kay gusto nta balikan ni Daddy katong 50 ka mga rason ngano nga importante ang pagkigsuod sa relasyon sa Ginoo. Okay, so I'm going to go over that today in more detail. So muna siya itong iskutan karon nga mas detalyado. Yeah, if you need to take notes, please take notes. Kung nagkinahanglan mo nga is magsulat, Okay. palihog pagsulat mo. So, Ixon, I'm convinced that the number one thing that's missing in the body of Christ with Christians is intimacy with their Father, their Heavenly Father, intimacy with Jesus, and Amen. intimacy with the Holy Spirit. That's what's missing today. Amen. Kumbinsido si Daddy Igsoon nga ang numero 1 nga nawala karon sa lawas ni Kristo sa mga Kristohanon mao ang pakigsuod sa Amahan kang Hesukristo ug sa Balaang Espiritu. And Ixon, because that's what's missing and not being taught in the body of Christ, it's damaging all of us. Amen. Ug tungod kay nawala na sa Igsoon sa lawas si Kristo, nakaguba na sa mo na siya nakaguba sa atoang tanan. It causes us not to see ourselves the way God sees us. It causes us not to be overcomers. It causes us to live in worry, fear, and doubt, unbelief. No mao kini ang rason ngano nga kanang magkalisod-lisod ta natay mga problema, natay mga pagduha-duha, dili na to mailan kung kinsa ta, nganong kanang dili na to makita kung kinsa dayta diha sa Ginoo tungod sa kakulangon sa pakigsuod sa Ginoo. It causes us to be powerless. No nya mao kini ang rason ngano nga walay gahom. But yet you were created as supernatural beings to operate in supernatural power. Amen. Apan gibuhat ka sa Ginoo igsoon nga mamuhat ka sa labaw sa kinaiyahan nga gahom. Amen. Amen. Do you understand? Nasabtan na nato? Okay. So if you study the Word of God, it's very clear. It's all about the relationship with God. Amen. Kung atong tun-an ang pulong sa Ginoo, kay klaro kaayo nga nagisgot gyud sa tanan may tungod sa pakigrelasyon sa Ginoo. So my verse lately has been John 17:3. So ang bersikulo kanunay ni Daddy kay Juan 17:3. What does that say? Unsay ginaingon diha? And Anybody? this is eternal life, that you may know the Father and the Son Jesus That's Christ. eternal life, Amen. right? So we're working together as a family. We're being led by the Holy Spirit to know the Father and to know the Son. Diba? Amen. Mao na ang rason igsoon nga kitang tanan nagdungan ta ug nagtinabangay sa usag-usa nga mailhan nato unsa jud ay ang tinuod nga kinaiya, unsa di ay ang kinabuhing walay katapusan nga mao ang pag-ila sa Amahan ug ang pag-ila sa anak nga si Ginoong Hesukristo. Okay, so Ixon, today we're going to go over those 50 reasons. So karon ato ang hisgutan katong 50 ka mga Right. rason. And I printed out 12 steps that we can do daily to give to each one of you. Amen. So nagprint si Daddy sa 12 ka mga lakang nga pwede natong i-aplikar sa ato ang kinabuhi kada adlaw ug ipanghatag ni nga 12 ka mga lakang. To daily help you develop intimacy with the Lord. Para matabangan ta nga unsaon pagtukod sa ato ang adlaw-adlaw nga pakigrelasyon sa Ginoo. And what I printed out, it's a launching point. It's just a starting point Amen. for those who don't know how to begin. Amen. So kini ihatag ni Daddy nga 12 ka buok igsoon sinugdanan lamang ni pwede nga diri ka magsugod unsaon pagsugod ug pakigrelasyon sa Ginoo. Don't look. I'm flirting with my asawa. It's okay. I have a license. Yes. Uh-huh. Marriage license. I have 3 licenses. Yeah. So, Check. what I want you to know, relationship with God, it's not a formula. Amen.
So, unsa yung gusto nga abot sa tuwa igsoon nga ang pakirelasyon sa Ginoo kay dili sa formula. You understand, it's not a blueprint on a piece of paper that we follow A, B, C, 1, 2, 3. Amen. Nabot pasabot ba, dili sa papel nga nakalista bitaw unsa ang unsay unang ang, unsay ikaduha nga step, no, nga ABC, naka 1 2 3 na. Okay. Naka-pattern ba nga ana ang relasyon sa Ginoo dili? But we can use these things to help us get started. Amen. Pero magamit nato ni nga mga butang para makasugod ta sa atong pakirelasyon sa Ginoo. So I'm going to ask you each to pay close attention to the reasons So gusto nako nga paminaw nato og tarong ang mga rason why we must develop intimacy. nganong importante nga mag-ugmad ta og pakigsuod sa Ginoo. It's going to, whether you allow yourself to die to yourself, to your own will, or not, it's going to affect your entire family. It's going to affect our city. It's going to affect our nation. And you Amen. must understand that, Igsoon. Amen. No igsoon. So kung mamatay ta gikan sa tong kaugalingon nga pagbulutan or dili ta mamatay gikan sa tong kaugalingon nga pagbulutan, makaapekto gihapon na siya sa atoang kaugalingong kinabuhi, sa mga tao sa atong palibot, sa atong pamilya, ug sa atoang syudad, apil na pod ang atoang nasod. So daghan ang maamong, daghan ang maangin. You got sand on your. Naibala si mong agtang nil. This what it means to put your. This guy, he had his face. He was on his face before the Lord. Amen. Amen. It's okay. You're still guapo. Don't worry. Amen. I just couldn't help noticing. Okay. Nadiri nilo. So God has a specific plan for each one of you that He wrote before the foundation of the earth with your name on it. Amen. So ang Ginoo igsoon nagyud siya specific nga plano nga gisulat para sa imo nga imong ngalan ra gyud ang naa nga plano. That's right. That's right, princess. Amen. Got your name on it. Amen. Before the foundation of the earth, this is my plan Hallelujah. for princess. Amen. I already know the day she's going to be born. Yes. I know the number of the hairs on her head. I know how much she's going to weigh. I know exactly how she's going to look. I know Amen. everything about her. So nakabalo This na is gyud. my plan for her. Amen. So sa sinugdanan pa lang wala pa ang pundasyon sa kalibutan igsoon naa na gyud nga gisulat nga plano, gilatid nga plano ang Ginoo para sa matag usa sa atoa nga kabalo siya unsang adlaw ka ipanganak, pila imo ang timbang, pila kalugas ang naa sa imong buhok, dayon tanan nahibaw-an na gyud na sa Ginoo. Unsay ang itsura, no? Tanan nasayod na gyud ang Ginoo ana, gilatid na niya daan. But sadly, most Christians don't know even their purpose. Why No. are they saved? Apan ang makasubo kay kadaghanan gihapon sa mga Kristohanon ang wala nakabalo sa kung unsa ang ilaang tumong sa ilaang kinabuhi. Just go to church, Igo occupy the chair, Igo ra mo simba, listen to a message, mulingkod, put dayon my maminaw money in the mensahe, basket, magbutang og kwarta sa basket, go home. then uli All right, that's it. I've done my duty. dito ra ko to, uli na ko kay nahuman na ang akong tulumanon. But being born again is just the beginning of God's plan for your life. Amen. The Apan beginning. igsoon, ang pagkamataw pag-usab kay sinugdanan lang na siya sa plano sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Okay, so let's look at this. I'm gonna remind you. I'm gonna go over this again. This is from Nita Johnson out of her book, The Melchizedek Priesthood. So kini ang basahon kay gikan sa gisulat ni Nita Johnson nga Melchizedek nga pagkapari. Now I want you to hear the heart of Jesus for you. Amen. Ug gusto niya nga mapaminawa nato ang kasing-kasing ni Jesus para sa imoa igsoon. Okay, so bago lang ang Ginoo nakigsulti kanako piniagi sa usa ka spiritual na kasinatian. Samtang anaa ako atubang uban kaniya nang yutana ako og duha ka mga pangyutana. Una, unsa ang usa ka butang na magdala kanimo og pinakadako na kasubo Ginoo? Madali ang iyang tubag.
ang usa ka butang na hilabihan na makapasubo kanako mao na ang akong iglesia wala pa misulod sa hingpit na paghamatong na nalatid sa Ephesio 4:13. Amen. Okay, do you all hear that? You understand that? So nadungog ninyo igsoon na sabda ninyo. So, what grieves the Lord? Unsa ang makapasubo sa Ginoo? His answer is, my fact, the church is not in full maturity according to Ephesians 4:13. So nakapasubo dai sa Ginoo igsuon nga nakita ta niya nga iya ang katawhan nga wala pa nato nakabot ang hingpit nga pagkahamtong sumala sa Efeso 4:13. Nagbuol di ang Ginoo ana. So do each one of you understand why God wants you mature? So nasabtan ba nato igsuon ngano nga ang Ginoo gusto di niya, nganong gusto niya nga ang matag usa nato mutubo mahamtong. You all understand Nasabtan what it nato. means to be spiritually mature. Kung sa ibot pasabot, kung mahamtong ta sa to ang espiritu. I'm asking you a question. Do you understand why God wants you spiritually mature? Nasabtan ninyo ang pangutana igsuon, nangutana siya ngano nga gusto sa Ginoo nga mahamtong ta sa to ang mga espiritu. Oo or no, no? Oo or wala? Oo? Anybody who don't understand? Kinsa may wala nakasabot, ngano? Nga importante nga motubo ta nganong mahamtong ta. Na ba? Okay, so we're all in agreement? Okay, so kitang tanan miuyon nga kita tanan nakasabot nganong importante Okay. ta motubo. So, my job, the leader's job, Unang trabaho your niya, job for each other is to help mature each other. My job is to present you to the Lord mature. Amen. That means perfect. Amen. No, trabaho ni Daddy, trabaho na mo nga mga leader, trabaho nato sa usag-usa, nga maghinamtungay, magdinasigay, magbairay sa usag-usa, kaya nga naman, trabaho ni Daddy nga ipresentar ta sa Ginoo nga hingpit, hamtong. I think that's Colossians 1:28. Yes. Can you pull that up? I'm not sure I'm giving you the right verse. Kolosas Let's 1:28, see what, ang tawa daw see what that says. So if you're not maturing, if you're not growing, either I'm not doing my job in teaching you, or you're ignoring the things that you're being taught. Amen. So duha ra gyud siya igsuon. Kung wala ta nagahamtong, kung wala ta nagtubo, kung wala ta mitubo sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, sa ato ang pagpasan og mga responsibilidad isip sa Kristohanon, duha ra gyud ang posibilidad. It's either si Daddy nagkulang sa pagtudlo sa atoa or sa pagduso sa atoa nga motubo, or kita mo'y nagbaliwala, nagdinanghag nga musunod sa kung unsay ginatudlo sa atoa pinaagi sa unsay instruction ni Daddy. Pastor, I'm pretty sure I'm giving you carne every week. I'm Amen. pretty sure about that. Amen. Ug sigurado si Daddy igsuon nga kada Domingo gyud karne gyud ang iyang ginapakaon sa atoa. Pretty sure. By the way, thank you all for responding and reading the daily devotional. Amen. More of you are responding to it. I praise God for that. Amen. Thank Amen. you. No, salamat kayo sa mga mitubag sa tawag igsuon nga mubasa kada adlaw sa ato ang daily devotional. Nagkadaghan na ang nagbasa, praise God, dalaygon ang Dios. That's only going to help you No, kay kana makatabang, ikaw ra mo pay matabangan. to mature. Oh. Because Nga you mahamtong can't ka. read the daily devotional every day without being challenged. Oy, Tinuod siya. No? Diba? Kay kung tigbasa ta, imposible nga dili ka mahagit sa imo mga mabasa. And once again, just to remind you, I don't care if you put a like or a smiley face. That doesn't mean that you read it. Tinuod. Yeah, I'm not fooled by that. Oh. No, mo nang Okay? dili nato. Don't look at me like that. No, para sa ato nga dili man siguro tanan dire, pero kung naamang gani nato dire nga tig heart, tig care, tig like, no, then Ito. walay basa-basa, dili nato mauwat. 65 uwato nimo, no? Uwato nimo, naguna pa ni sa Facebook. Dili nimo na mauwat nga abi ni nga mapatuon nato sa nga ay nagbasa ni kay nag-like. And Iksan, Heart raw niya o nagbasa. just like the instructions that the Lord's leading us in, you can read it every day, but if you're not applying it, Amen. Tinuod then it po. won't do you any good. Amen. It won't benefit you. No, so sama pud sa instruction nga kung kada adlaw ta nagbasa pero wala pud nato giaplikar ang atong nabasa, binuangan ra pud nato tong kaugalingon.
The devotional forces you to ask yourself a question. Lagi. Ako ni. Diba? It's Kaya nigbasa mo. Is that me, Lord? Am I failing in that area? Am I doing that? Oh, yes. Diba? It's like, right? Diba? Kaya inigbasa ni mo, makasusi mo kasi mong kagalingon. Hala, ako ni? Parang ako ni. Pagka nindot ba sa amin? Diba? So you all agree you need to be matured, but that means you have to follow instructions and apply them in your life. And Amen. so on. Amen. No, so, mooyon batang tanan igsoon nga importante nga mobasa ta, pero importante pud nga atong i-aplikar ang atong nabasa. Okay. Sa lain pang pakigistorya uban ni Jesus, si Jesus mipa ambit tungod ug gikan sa sa dakong pag higugma naning nuha. Yes. Nuha. Ako sa adlaw diin na makabaton ako og generation sa mga magtotoo na mahigugma kanako og mosugot na buhian ug biyaan ang kalibutan alang sa pag-angkon ug pagkabot sa akong kinitubukan. Sukan pa sa sinugdanan nagita ug naning guha ako og katawhan na akong mapuno sa akong kaugalingon. Amen. Gihidlaw ako uban sa maong gugma na imong gibati karon iron na puyan. Yes, puyan. Puy. Ang tawo ug makakaplag og kapahulayon. Hulayan. Na akong nabatonan uban na ni adan sa kaniadto. Naghandom ako na maangkon ug mapanag iyahan. Amen. Ko ang tawo sa maong libil na akong gipuno ang akong anak. Nagtingguha ako na makakaplag og kapahulayan sa tawo eron sa pagtuboy sa tawo nari kanako eron na akong makadayag og akong himaya piniagi kaniya. Amen. Big words. Big words. Long. Okay. So God, the Lord Jesus is looking for a people who will let Him possess you. Amen. No, so ang Ginoong Jesus di ay ang amahan igsoon sa langit, nangita siya mga tawo nga mosugot nga panag-iyahan niya. Nga siya mo'y manag-iya sa tanan nga naa sa atua. And he didn't stop there. He said, I want to possess you to the same degree that I possessed Jesus when He walked the earth. The same degree. That's what He wants for you. Hallelujah. No, then, dili lang niya gusto nga puy-an ka, mapanag-iyahan ka, apan gusto niya nga sa sasamang pamaagi nga gipuy-an, gipuno o gipanag-iyahan sa amahan si Jesucristo, ing ana nga level po ang iyang gusto para sa imoa. No man. Kaya nga no. So, I have yearned to find my rest in man, to lift man up to myself, Hallelujah. so that I might display my glory through him. Hallelujah. No, or her. Gihidlaw di ay ang Ginoo igsuon nga makakaplag og kapahulayan diri sa atoa nga mga tawo aron nga matuboy ta niya kay gusto niya nga gamiton ta nga ipadayag ang iyang himaya pinaagi nimo pinaagi nako. So the Lord wants to mature you so He can display His glory through you like He did with Jesus when He walked on the earth and nothing less. Amen. No mao nga gusto di ay sa Ginoo nga ipadayag, gusto sa Ginoo nga ipadayag ang iyang himaya pinaagi diha sa imoa
Kay aron nga marepresentar nimo ang Ginoo sa samang pamaagi nga si Jesucristo gibuhaton niya, walay lain nga sukdanan, walay lain nga sumbanan. Do you think that's possible, Sa Igsoon? imong hunahuna Igsoon, posible ba na mahitabo? You think that Makaingon that, ba ka that nga? was Yes. horrible? No, Do you ma- think that's possible? No? Motuo Are mo you nga wondering? Are you nagunahon doubting? ako. Nagduha-duha ba mo nga? Ambot lang, murag dili ko sure ana. Murag kog ping Do you think? Do you really think you're too hard for the Lord? Nagtuod jud ka nga ana ka kalisod usbon sa Ginoo? You're too hard, huh? Ha? Nagtuod jud ta nga lisod ta bag-ohon sa Ginoo? God can't use you. Makaingon ba ta nga ay di ko That what you magamit sa think? Ginoo? Mao ba na atong gihuna-huna? Good for you. Amen. Usab-usab gani No, panganod I'm kada adlaw, I'm so far from the Lord. How can He use me? di ba? E tingali gawna-una ta ba or atong pagbati kay kanabitong ay kanang Do layo you- naman kay ko sa Ginoo unsaon man niya paggamit Do you nako? all feel far from the Lord? Ang tanan ba diri mabati ba ninyo nga How layo many mo sa feel Ginoo? far from the Lord? Pila ninyo diri nga mabati ninyo nga layo mo sa Ginoo? Hey, look, my hand's up too. Siya pod. Okay, you understand? We don't live by feelings. We live Right. by faith. Yes. Di ba? We live by the Word of God. Dili ta mabuhi igsoon pinagi sa atong mga pagbati apan atong puy-an ang atong ikinabuhi kay ang pulong sa Ginoo. Mutuo ta sa pulong God sa gave you Ginoo. these promises and so on. Then He gave you the Holy Spirit to make sure the promises were Amen. fulfilled Thank in you, you. Lord. Yes. Diba? Gitagaan ta og mga saad sa Ginoo igsoon dayon gipuy-an pagyud ta ni balang espiritu. Kay aron nga kini nga mga saad matuman. So you understand what's so hard about with God all things are possible. Diba? Is that hard? Lisod ba or Hard to understand? lisod ba sabton igsoon nga sa ang tanang butang sa Ginoo posible? Lisod ba na sabton? Oh, but we say all things are possible with God except with me. Sa tabato? Di ba? Nung usahay kayo, ingana mo ko itong una-una, lagi, posible man tanan sa Ginoo, gawas na ako. Huh? I know that Di ba? look. Oh, VIP? All things are VIP pa possible dyan. to those who believe. Amen. Belief is a choice. Do you choose to believe or Hallelujah. you choose to believe God in His Word or you choose to believe that voice in your head? Amen. No, di ba, ang pulong ganyan, nag-ingon nga, ang tanang butang, posible ni atong mga mutuo. No? So, duha ra gyud imong pagpili. Upat na tanan. Duha ra gyud imong pagpili. No? Mutuo ka sa pulong sa Ginoo or mutuo ka sa tingog nga imo ang gipaminaw karon. Oh. The voice of doubt, the voice, doubt, igsoon. Diba? Ang Get tingog sa behind thee, pagduha-duha. Satan. Duha-duhay ang pagduha-duha. Palayasa. Ina nga, dili ko magduha-duha. Hawa diri duha-duha. Hey. All you have to do, Upatanan. listen, Ixon, right now, today, all you have to do is make a commitment to Lord. I am willing Amen. to go all the way with you, Lord, whatever it takes. I commit to you that I surrender to you. I commit because I know you will help me. Amen. That's all you have to do. To Ang imo make lang- that commitment to Him. Ang imo lang buhaton igsoon, mubuhat og pagkumitar sa imong kaugalingon nga, Lord, masinugtanon ko nga muhatag sa akong kinatibukan diha sa imo musunod ko sa imo wala man diha ka. No. Musunod ko. Nope, it's still Wala going to kang isunod follow na you. ako. It's going wherever you go. No, musunod ko Lord sa tanan kung asa ka mo aadto. It's Bisag like- unsay may tabo. It's like the presence of the Lord. You can't escape it. Ha? Oh, lagi mo na wala ang kuryo. Kung sunod ako na, sunod ako nimo. Sunod na ako. You can't run from the Son of God. That's true. Amen. So believe it, Iksaon. Tutuhi igsoon. Surrender. Pag itugyan imong kaugalingon, Allow Him to do the work in you. tuguti siya nga siya mo buhat sa buluhaton diha sa imo. Amen. Okay. Woo! Kini na. Siya giwali last week. Mag-critical na rason, nanong kinihanglan mulambo ang relasyon kang Heso Kristo. Okay. Number 1, you must learn how to abide in my presence. You must learn. John 15:7. Amen. Kinahanglan nga makaton ka unsaon pagpabilin sa akong presensya. Juan 15:7.
We already know why. Nung kabalo na ta, nga importante ang magpabilin ta sa iyang presensya. Because we cannot develop intimacy with the Lord if we don't learn how to abide in Him. Amen. Kay dili ta makatuon saon pagpalambo sa tuong pakigrelasyon sa Ginoo kung dili ta kabalo magpabilin sa iya. So, number 2, only in my presence all wood, hay, and stubble are consumed. No, sa ikaduha, sa akong presensya ang tanang kahoy, kumpay ug dagami pagasunugon. There is no other way. There's no shortcut, Ikson. You need the presence of God in your home. Your children need the presence of God. We need the presence of God here. The problem in the church is lack of presence of God. Amen. Because nobody's pursuing Him. No? So, nagkinahanglan ka, igsoon, sa presensya sa Diyos, sa imong personal nga kinabuhi sa inyong balay. Ang inyong mga anak, nagkinahanglan na og presensya sa Diyos. Sa inyo ang panimalay pa lang. Diri sa itong panimbaho, nagkinahanglan ta sa presensya sa Diyos. Ang problema karon sa lawas si Kristo igsoon, kay wala ang presensya sa Diyos sa iya ang panimalay. Okay. Number 3, to walk with me, you must be holy. The closer you get to me, the more deadly hidden sin can be. No? Aron nga maglakaw ka, kuyog nako, kinahanglan nga balaan ka. Kung mas magkaduol ka kanako, mas makamatay ang mga tinaguang mga sala. Amen. Without holiness, no one will see the Lord. Kaya kung wala ang pagkabalaan, igsoon, walay makakita sa Ginoo. You must get rid of all your hidden sin, Ikson. Munang kinahanglan nato nga buhian, ipalayas ang tanan nato mga tinaguang mga sala. Number 4, rarely do most people come to my throne of grace. Hebrews 4:16. We were taught to come to the throne room of grace daily. Amen. How many months ago are you doing it? No, pipila og usahay lamang ang mga tawo nga moduol sa akong trono sa grasya. Gitudloan ta igsoon, pila naman to kabulan ang milabay, nga moduol ta sa trono sa grasya kada adlaw. If you're not coming to the throne room of grace each day, don't expect to be changed. No, kung wala ta Don't expect your life to get better. kung wala ta nagaduol sa trono sa grasya kada adlaw igsoon, ayaw na pagdahom nga mabag-o ka. Ayaw pagdahom nga matarong imong kinabuhi kung dili nimo Okay. adlaw-adlawon. Number 5, yearning for my presence is not enough. You must come to me. Amen. Dili pa insakto ang pagtinguha lang sa akong presensya. Kinahanglan nga moduol ka nako. I want the Lord so bad, but I don't have time. Wait lang. No, shoot. Lord, ganahan jud Later, kay Lord. kunimo. Later. No, Maybe. Lord, nagtinguha jud kayo there- kunimo, now Lord. It's too late. I'm Lord, tired ganahan jud now. kay ko ni Lord. Ganahan ko mag-spend time ni Lord. Ganahan jud ko mobasa og Bible. May nya na lang. Ay, late naman, Lord. Gabi naman. Ay, katulgo naman What, ko. Ikson, what is your priority? Pero unsa may mong prioridad? See, the motivation for everything we do is love for Him. No, ang motibasyon ba, ang duso, igsoon, sa tanan nga atong ginabuhat para sa Ginoo, kay gugma para sa Ginoo. That love is developed by hanging out with Him. Ang gugma, mutubo na siya kung kung maggahin ka og oras ka uban niya. Showing Him that He's important to you. Kung imo ipakita sa iya nga, importante siya sa imo Okay? You understand? So most of us, we're pursuing what we want to pursue. And what we're going to find out, if we get what we want, we're going to find out there's no satisfaction in it. True. This is the truth, I'm telling you. Kadaghanan nato diri igsoon, nagtinguha ta og naggukod ta sa mga butang nga akong gusto, akong kapahulayan, akong kaugalingon nga gusto. Pero igsoon, pag makuha na bitaw nimo unsa na imo ang gusto, mangangha ka nga, ay di man din ni mao akong gusto, di man din ni mao ang makatagbaw nako, wala man day tinuod nga kalipay ani. Do you really think money's going to solve all your problems? Nagtuod Or a jud ka nga ang job? sapi mo yung makatabang nimo, mao'y Business? maghatag nimo og kapahulayan, mao'y magsulbad sa tanan nimo mga problema. A man? Think a Lucky? man's going to solve your problems? Nagtuo ka nga laki may makatabang sa imong tanang mga problema. A woman? Think a woman's going to solve your problems? Nagtuo Men, ka nga boys? babae may makatabang nimo sa imong problema. Nah. Come on. Ayaw pa magsamot yan. Nakakaplag kag maayong butang. Sumala pa sa Proverbio 22:6. Bitaw. Tunood. In general ba? In general, no? Sakto jud. Wala kay time mag-pray, single pa ka, pag nana kay uyab or asawa or bana, samot!
what I'm trying to say, there is no fulfillment out of intimacy with the Lord. I'm telling you the truth. Amen. There's no fulfillment in this life. Amen. I'm telling you the truth. Di ba? Kay kung gawas sa igsuon sa pakigsuod, sa usa ka suod nga pakikigala, relasyon sa Ginoo, wala lagi tinuod nga katagbawan. Diha ra gyud na nimo makaplagan, wala na ilain pa. It don't matter how rich we are, how much money we got. Jesus said, what does it profit a man to gain the whole world and lose his soul? Amen. Di ba? Unsa giingon sa pulong sa Ginoo igsoon, unsa may iginansya sa usa ka tawo kung makabot lagi niya ang tanan niyang pangandoy nining kalibutan na apan nawadaan pud siya sa kaguliyong kalag. Okay, listen to this one. This is a hard one. The church is running from my presence instead of running to activity in the place of seeking me. You may call your activity ministry, but it's actually running from me. No? Ang simbahan nagdagan palayo sa akong presensya. Nagdagan hinuon sila padulong balik sa tanan. 50 pesos only. Nagdagan hinuon sila padulong sa mga kalihukan imbis nga pangitao nila ako. Mahimo man nga imong tawgon nga buluhaton or pagpamuhat ang imong mga kalihukan, apan ang tinuod gadagan lang ka palayo kanako. You understand that? Sabta nato? See, that's the problem in the church. There's a lot of ministry going on, but no relationship with the Lord. True. How good can ministry be? How can it help people with no relationship with God? Amen. Because, wait, there's more. Because, one more. Because all we're giving people is the best of the flesh and not the best of the spirit when we have no relationship with Him. Hallelujah. No, daghan na kayo igsoon, daghan na kayong mga buluhaton, mga pagpamuhat. Nga giingon nila, gibuhat na ako ni para kang Lord. Pero ang tinuod, wala gyud siya oras para sa Ginoo. Nagbuhat-buhat lang, pero wala siya intimate relationship with the Lord. Wala siya time to pray, wala time to read the Bible. Wala time para maminaw sa tingog sa Ginoo, pero nasa ministry. Nung unsa may ginahatag nato igsuon sa mga tao, naaba na siya langit nun or walay katapusan nga bili, makaapekto ba nagtao? Nakausab ang imong pagministry? Wala, pati ikaw na usab. Kaya nga naman, puro buluhaton pero walay panahon para magampo, walay panahon para magbasag Bible, walay panahon para maminaw sa tingog sa Ginoo. Magwali. Di ba? Amen. Praise the Oo Lord. nga man tadad. 45 ako No, I preach 45 minutes. You preach an hour in Cebuano. Oo, bitaw. Okay, I had to explain that to them this morning. They think I preach alone. No, it's not me. Oh, I have help. Dili siya mo yung pinakataas magwali, I'm mas only taas giving daw ako. 45 minutes. 45 minuto iya, usa ka oras The ako. rest is translation, interpretation. Okay, so don't blame me. Hallelujah. You're worth the time Amen. put into you. Angayan ka sa oras igsoon. Okay, number 7. You will not be able to walk in my ways without coming to me daily. Tinuod. So dili ta makalakaw sa mga pamaagi ug dalan sa Ginoo, gawas kung muduol ta sa iya kada adlaw. It can't get any clearer than that. No, wala na ilain pang makaklaro pa na igsoon. We think we're smarter than God. We're tricking Him. No, kay nagtuo man gud ta nga mas bright ko sa Ginoo. So nauwat naguro na ko si Lord, no? Okay, number 8. You must abide in my presence as a lifestyle. Amen. Kinahanglan nga magpabilin ka sa akong presensya, isip nga estilo sa pagkinabuhi. Now listen, Ixon. If you want to die to self and get in the presence of the Lord, it is not going to happen without a lifestyle of prayer and fasting. Amen. It's not going to happen. Amen. Sorry No, to tell you. kung ganahan ta nga maglakaw ug magpabilin sa presensya sa Ginoo There's a lot of igsoon. different ways to fast, smarty pants. Dili gyud siya mahitabo gawas kung atong ihimuon nga kinabuhi gyud adlaw at kanabang ato jud nga ibatasan ba ang pagampo ug pagpuasa. Dili ta pwede mo ingon nga Lord ganahan ko nga maglakaw sa imong presensya pero wala tay ampo-ampo. Kuyaw. Okay? It's telling you the truth because it requires sacrifice. No, so nagasulti siya sa kamatuoran kay gikinahanglan gyud ang pagsakripisyo. Number 9. Those who seek me only once a week in church service will fall away. Wow.
Nung kadtong mga naninguha or nangita sa dagway sa Ginoo, matag Domingo lamang or kasa sa usa ka semana, matag Domingo lang sa ilang panimbahon, mao kana silang mga tawhana ang malaglag ug mubiya sa pagpangalagad sa Ginoo. Pretty serious, huh? Di ba seryoso? Okay, that's the problem. Yung muna siya problema. A lot of the problems we have with the people in church is because the leaders, they're not giving them the truth, the hard truths of the Word of God. They don't want to offend anybody. No, 'Cause kadag- if they offend somebody, then this basket doesn't get filled up if you offend somebody. Bito. You understand? No, kadaghanan sa problema igsuon. Sa lawas si Kristo nganong wala nanubo ang karnero. Tungod kay ang mga pangulo, ang mga nagtindog sa tubangan mahadlok man nga makapahinawaing sa miyembro. Kay ngano man, dili sila motudlo sa kamatuoran bahalag sakit kay mahadlok nga walay ikanapulo, walay offering, walay sulod ang basket. Okay, number 10. No? It is presumption to only call upon me when you want something. No, so pagpamasin lamang ang pagtawag kanako kung aduna ka lay kinahanglan gikan nako. Di ba?